Mga kahugot, 8 araw bago magpasko. Sasabihin ko sana na ito ay Christmas presentation natin kasi may temang Pasko. Kaya lang, hindi masaya, malungkot, at maraming aral na mapupulot. Lalo na sa mga hindi nag-iisip ng tama at laging puso na lang ang sinusunod. Nabasa ko na yung kwento at may gigil ako. I can still feel the anger. Pakinggan niyo mga kahugot ang kwento ng kahugot nating si Joachim, hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo o kabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, July 9, 2019 ko nasilayan ng bagong pag-asa para magbagong buhay. Lumabas ako ng kulungan dahil sa piyansa ni Kuya Jacob at muli nakiusap siyang magbago na ako at mahalin ko na ang pamilya ko. Paglabas ko ng kulungan noon, nakita ko sa lobby ng municipal prison ng asawa kong si Marley. Kasama ang bunso naming anak na si Lay na noon ay grade 2 na. Pangalawang pagkakataon na ako sa lubungan ni Marley sa paglabas ko ng kulungan. Nung una, kato 21 ko lang. Nakulong ako sa mismong birthday ko at siyang gabi namang pagsilang ni Marley sa bunso naming si Lay. Ilang buwan lang akong nakulong noon at mahal pa ako noon ni Marley sa kabila ng kawalan ko ng kwenta bilang asawa, ama, tao. Niyakap pa rin niya ako noon habang umiiyak siya. Iyon ang unang pagkakataong nakalaya ako mula sa pagkakabilanggo. Subalit yung pangalawang pagkakataon noon ngang July 2019 ay 3 na ang anak namin. Si Jeff Long ang panganay, sumunod si Lester at bunso nga si Leylay. That time, nasalubungin niya ako sa paglabas ko ng kulungan ay wala ng luha sa mata si Marley. Nakatitig siya sa akin subalit parang blanco ang emosyon niya. At parang naroon lang siya dahil pinakausapan siya ni Chari na sekretarya ni Kuya Jacob. Formalidad lang na dapat naroon siya sa aking paglaya. Hindi rin niya ako niyakap nung nasa harapan niya na ako. Si Lay noon ay grade 2 pa lang at nakatingin lang ang kanyang inosenteng mata sa mukha ko pero parang hindi niya ako kilala. At wala sa itsura niya ang pagkamis sa akin or yung katuwaan man lang na makita ako. Sa aming bahay nadatnan namin ang pangalawa naming anak na si Lester. Nasa harapan pa lang kami ng bahay ay naririnig ko na ang kanyang matamis na tinig, kumakanta habang gumagawa ng gawaing bahay. Subalit tumigil ito sa pagkanta nung bumungad ako sa pintuan. Saglit niya akong sinulyapan bago nagpatuloy mula sa pagwawalis sa aming maliit na salas. At hindi ako inimikan. Ang aking panganay noon na si Jeff Long, that time ay 13 anyos na at wala siya sa bahay. Sa kanya ako may maraming atraso. Nung nasa kulungan pa ako, nakapagdesisyon na akong bumawi sa kanila. Hindi lang dahil yun ang hiling ni Kuya Jacob kundi napagtanto kong lahat ng mga pagkakamali at pagkukulang ko. Gabi na nung dumating si Jeff Long, kasama niyang dumating si Lester kahit alam kong nasabi na ni Lester na nasa bahay na ako. Nakaupo ako sa maliit naming salas noong pumasok silang magkapatid pero hindi nila ako sinulyapan. Nainsulto ako syempre pero nauunawaan ko ang dahilan kung bakit nasusuklam sila sa akin. At siguro nasanay na silang wala ako at hindi nila ikinatuwa ang muli pang makita ako at makasama sa bahay. Silent night, holy night, all is calm.
Second year high school ako nung maging kaklase ko si Cherry May. Napakaganda niya, napaka-vibrant ng personality niya. Halos lahat ng kaklase kong lalaki nagkakagusto sa kanya at ako, hindi sa pagyayabang ay may itsura at forma naman ako. Kami ng best buddy ko noon na si Paul. Kami ang pinakamay dating noon sa aming klase. Third year kami noong pakiramdam ko'y tumama ako sa loto dahil lumapit sa akin si Marley na isa sa mga friends ni Cherry May. Pinapatanong daw ni Cherry May kung gusto ko siyang makapartner sa JS prom ball namin. Ulol na lang ang tatanggi kay Cherry May at nung magsimula ng practice para sa kotilyon, yun ang naging simula ng closeness namin ni Cherry May. Niligawan ko siya kaagad at nung Valentine's Day ng 2005, habang sumasayaw kami ni Cherry May sa saliw ng kantang It Must Have Been Love ay sinagot niya ako. Pinaulit-ulit ko pa sa kanya kung talagang kami na, oo daw kami na. Noong matapos ang JS prom namin ay ayaw ko pa ring mahiwalay kay Cherry May. Gusto kong makahalik sana kahit sa pisngi lang. Matutulog sila noon sa apartment ng mga teachers naming magkapatid na sina Ma'am Elsa at Sir Val. Tatlo sila makikitulog noon, sina Cherry May, Christiana at si Marley. Kasama ko naman noon ang best friend kong si Paul. Guwapo si Paul, Kuya Bono, at matagal na siyang korsonada ni Sir Val. Pagdating namin sa apartment ni Ma'am Elsa ay nagising din si Sir Val at ang sabi niya ay birthday na raw niya kasi February 14 na. Hindi kasi siya nagpunta sa venue ng aming JS prom. Kapatid lang niyang si Ma'am Elsa na advisor namin ang nagpunta. Nagliwanag ang mukha ni Sir Val nang makita niyang kasama ko si Paul. Bigla-bigla ay nagluto sila ng merienda, advance blowout na raw niya. Nagluto sila ng pansit at lumpia, fishball at kikiam. Naglabas pa siya ng alak at dahil doon ay hindi na rin kami nakauwi ni Paul. Bawal sana yung magpainom ang teacher ng mga high school students niya pero may pakiba kami doon. Siyempre wala kasi gustong-gusto namin yun lalo na't maging sina Cherry May at Madam Elsa ay nakipag-inuman din sa amin. Pero aminado silang hindi sila sanay at first time lang nila noon ang makatikim ng alak. Kaya naman, kahit dali nilang tinamaan. Sumama lang ang loob ko noon dahil kasasagot lang sa akin ni Cherry May pero parang mas masaya siyang kausap si Paul kesa sa akin. Kahit na alam niyang may ibang girlfriend si Paul na taga-private school. Natapos ang inuman, natulog sa sala sina Cherry May. Kami naman ni Paul ay pinilit ni Sir Val na matulog sa kwarto niya. Alam ko na kaagad ang motibo ni Sir Val. Ngunit nung magsimula siyang maglandi kay Paul ay sinabi ni Paul na gusto niyang babae ang unang experience niya. Pagkatapos nun ay mabilis siyang lumabas ng kwarto pero dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Kabado ako ng Kuya Bono kasi parang ramdam ko kung anong gagawin niya kaya sinundan ko siya. Ngunit sa salas ay dalawang babae lang ang nadatnan kong nakahiga. Nawawala si Cherry May. Tulog na noon si Christiana, gising si Marley na nagsabing nasa banyo sina Cherry May at Paul. Gusto kong magwala noon sa sinabi ni Marley. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hanggang sa nagsalita si Marley at ang sabi niya, hayaan mo na lang sila, Yoko ha. Hindi ka naman talaga mahal ni Cherry May eh. Pinaglalaruan ka lang niya. Patakbo ako lumabas ng apartment noon. Nagpahangin kahit na nagngingit-ngit ako. Pero naisip ko, marami akong utang kay Paul. Marami akong sikretong siya lang ang nakakaalam at naalala ko, minsan ko na rin ginawa sa kanya ang agawan siya ng diskarte sa babae pero hindi siya nagalit sa akin. Bumalik na lang ako noon sa loob at pilit kong kinalma ang sarili ko. Sa salas ay nakita kong nakahiga na rin si Marley at bahagyang nakalilis ang kanyang palda. Ang puti pala at ang kinis ng hita niya at dahil doon ay tinabihan ko siya. Akala ko magagalit siya pero humarap pa siya sa akin at nakipagtitigan sa mata ko. Palatandaan na handa siya sa gagawin ko. At ginawa ko nga Kuya Bono ng walang kahirap-hirap.
I mean, hindi ako nahirapang papayagin siya sa gusto kong mangyari, pero nahirapan akong pasukin siya dahil ako ang una sa kanya. Kaya lang Kuya Boro, hindi ko sukat akalain na ang isang kapangahasang yon ay magbubunga pala. At ang bunga ay ang panganay kong si Jeff Long. Namatay ang tatay ni Marley dahil sa pakikipaglaban niya sa pamilya ko na panagutan ko si Marley. Nung una, nakiusap siya sa akin at sa magulang ko pero hindi ko talaga gusto si Marley. Humingi siya ng tulong sa barangay pero malakas si Papa sa barangay captain nila kaya't walang nangyari sa reklamo niya. Hanggang sa isang hapong napakainit kasi, nasa harap siya ng gate namin at nagsisigaw. Nagwawala, nagmamakaawa, pero bigla na lang tumigil. Maya-maya'y humahangos ang katulong namin at sinabing nakahandusay sa harap ng gate namin ang tatay ni Marley. Mahirap sila, Kuya Bono. Masasabing isang kahig, isang toka sila. Maliit pa si Marley nung iwanan sila ng nanay niya dahil sa kahirapan. Siya at ang kanyang ate na si Melanie ang naiwan sa poder ng tatay nila. Ni hindi nakatapos ng elementary si Melanie. 14 anyos lang ay nakipag-asawa na sa isang dating trabahador ni Papa sa construction. High blood daw ang kinamatay ng tatay ni Marley, ewan ko kung totoo. Pero dahil doon ay nakonsensya si Mama at pinilit niya na akong pakisamahan si Marley. Sobra ang galit ko kay Mama noon. Naglayas pa ako. At nagtangay ng malaking halaga ng pera na ninakaw ko lang dahil noon ay bumuo ako ng grupo para gantihan si Paul. Magkaaway na kami ni Paul noon pero silent war lang. Hindi ko kasi siya pwedeng awayin ng harapan dahil marami nga siyang alam tungkol sa akin. Nagalit ako ng sobra kay Paul dahil ayon kay Cherry May ay pinuwersa siya ni Paul na sumama sa loob ng CR ng apartment ni na Ma'am Elsa pero wala daw nangyari. Ayon kay Cherry May, pero ang pinamalitan ni Paul ay nakuha niya si Cherry May. Lalong napamahal si Cherry May sa akin noon at gusto kong gantihan ng patalikod si Paul. Gusto ko siyang ipatira doon sa binuo kong tropa, pero hindi siya magsususpetsang ako ang may pakana. Nagbayad ako ng 5 lalaking bumugbog sa kanya pero hindi ko alam kung paano niya nalamang ako ang utak ng pambubugbog na yon. Na-hospital siya at nung dumalaw si Mama sa kanya ay nagsumbong siya at lahat ng sekreto ko Kuya Bono ay ibinulgar niya dahilan para itakwil ako ni na Mama. Well, hindi nila ako tunay na anak Kuya Bono. Baog si Papa at ang dalawang nakalakhan kong kapatid ay pareho ko lang ding ampon. Sina Kuya Jacob at Ate Abigail. Ang gusto ni Mama noon ipakulong ako sa DSWD dahil nasabi din ni Paul na gumagamit na ako noon ng droga liban sa alak at yosi. Hindi makapaniwala si Mama noon. Nabuntis ko rin ang isang katulong namin nung 14 years old pa lang ako at 18 siya pero hindi naniwala si Mama sa kanya noong sabihin niyang pinapasok ko siya ng halos gabi-gabi. Pero ang tungkol doon ay nasabi din ni Paul kay Mama kaya't abot hanggang impyerno talaga ang galit sa akin ni Mama noon. Napakasama ako daw. Ayaw niya na akong makita. Gusto niyang mabulok ako sa DSWD center. Pero si Papa may natirang awa para sa akin. Lalo na't hindi niya alam kung nasaan ang totoong magulang ko, kung saan niya ako kinuha noon. Ang ginawa ni Papa ay dinala niya ako sa baryo. Binigyan niya ako ng pera pero kailangang magsama na kami ni Marley. Panindigan ko daw siya at magsimula na akong magbago. May malawak na lupain si Papa sa baryo. Taniman ng mga gulay at mangga. May katiwala siya doon, ang mag-asawang sina Tatay Ruben at Nanay Senya at ang 4 nilang anak, 2 lalaki at 2 babae. Ipinagpatayo nila kami ng bahay na maliit lang. May isang kwartong maluwang, maliit na salas, maliit na kusina.
May maliit ding terrace sa harapan at ang banyo ay nasa labas dahil doon ay walang nawasa. Doon ko raw ititira si Marley at kapag nasa wastong edad na kami ay magpapakasal na kami. Tutol pa rin ang isip at puso ko noon, Kuya Bono, pero tinakot ako ni Papa. Siya daw mismo ang magpapahuli sa akin kapag tumanggi ako. Isa pa, wala akong pupuntahan dahil ang nag-iisang matalik kong kaibigan ay kaaway ko na. Sa madaling salita, Kuya Bono, ay napilitan akong makisama kay Marley. Kahit na wala akong pag-ibig sa kanya at sa bawat sandaling magkasama kami ay si Cherry May ang nasa isipan ko. Unang gabi pa lang namin ni Marley sa bahay namin ay pinagwalaan ko na siya. Nakahiga na kami noon dahil pagod ang katawan ko. Bahagi kasi ng kondisyon ni Papa ay tumulong ako sa mga gawain sa farm at si Tatay Ruben naman ay masyadong masunurin kay Papa. Dati mabait sa akin si Tatay Ruben pero dahil binilin siya ni Papa na disiplinahin ako ay naging matapang na rin si Tatay Ruben sa akin. Maging ang mga anak na lalaki ni Tatay Ruben, akala mo kung sino na noon na inuutos-utusan na lang ako. Pagod, sakit ng katawan ang damang-dama ko nung gabing yon. Tapos sumingit pa si Cherry May sa isip ko na noon marahil ay hinahanap na ako. May cellphone na ako noon, basic phone lang dati pero kinumpis ka ni Mama. Pati ibang gadgets ko. Yung bike ko lang ang pinadala ni Papa sa bukid para daw may masakyan ako. Noong unang gabi namin ni Marley sa aming bahay, hindi kami magkatabi. Sa salas ako natulog, sa upuang yari sa kawayan, siya ay nasa kwarto. Umiiyak ako dahil naalala ko ang mga nangyari sa akin. Namimiss ko ng sobra si Cherry May. Gusto kong bumangon noon para tadyakan ang pinto ng kwarto at saktan si Marley pero talagang napakasakit ng buong katawan ko. Umiiyak ako. Sinisigawan ko si Marley. Isinisigaw ko kay Marley ang sama ng loob ko. Putang ina mo, Marley. Sinira mo ang buhay ko. Napakasinungaling mo. Sinabi mong hindi ako mahal ni Cherry May. Pinaglalaroan lang ako. Kaya kita pinatulan nung gabing yon. Demonyo ka, sinira mo ang buhay ko. Tangila ka. Ngayon magkasama tayo dito sa impyernong bahay na to. Gagawin kong impyerno ang buhay mo, Marley. Sinusumpa ko yan. Hindi ko alam, Kuya Bono, na lihim palang patay na patay sa akin si Marley noon. Hindi ko siya napapansin kasi na kay Cherry May lang talagang atensyon ko. Nagtagumpay siyang akitin ako nung gabing yon. Nalinlang niya ako. Doon kasi nagsimula lahat eh. Nagalit na din kasi sa akin noon si Cherry May dahil nalaman niyang may nangyari sa amin ni Marley na best friend pa niya. Habang siya ay nakikipagsabonatan daw kay Paul noon sa loob ng banyo dahil pinupuwersa siya ni Paul. 4 na gabing nakapagtimpi akong huwag saktan si Marley. Pang-5 gabi namin, umuwi ako galing ng trabaho sa farm, wala siya. Dumating gabi na, wala pang pagkain. Pinanggigilan ko siya, Kuya Bono. Pinagsasampal ko, tinadyak-tadyakan. Ang lakas ng iyak niya. Para siyang kinakatay na baboy noon. Narinig ni na Tatay Ruben ang iyak niya kaya sumugod sila at inawat ako. Nakarating din kina Mama at Papa ang ginawa kong yun. Dumating sila kinabukasan at pinagsasampal naman ako ni Mama. Grabe ang iyak ko noon dahil yun ang unang pagkakataong pagbuhatan ako ng kamay ng babaeng kinalakhan kong ina. Yung mga alaala ko sa kanya nung bata pa ako, puro pagmamahal at pag-aalaga. Pero bakit noon parang pinagsisihan niya lahat ng ginawa niyang mabuti para sa akin? Bakit parang ikinaliligaya niya na ang saktan ako at makita kong nagdudusa na lang? Labis ang pagtataka ko noon dahil sa dagli ang pagkawalan ng amor sa akin ni Mama.
Kuya Bono, nakilala ko siya bilang maawain makadiyos. Lahat nga kami mga ampon niya, pinapalitan niya ng mga pangalan namin. Pinalitan niya ng mga pangalang hango sa Biblia. Ang pangalan kong Joachim, siguro alam niyo na ito ay pangalan ng ama ni Mother Mary. Si Saint Anne naman ang kanyang ina. Bata pa ako nung malaman ko mula kay mama kung saan nanggaling ang pangalan ko. At wala talaga akong masamang alaala kay mama habang lumalaki ako. Nasaktan lang ako nung malaman kong ampun lang ako nung second year high school na ako. Noon na rin ako nagkaroon ng kaibigang bad influence, kaya pati katulong namin ay napagsamantalahan ko. Maganda kasi siya, Kuya Bono, at ang totoo, ginusto rin niya ang mga nangyari sa amin. Marami nga akong natutunan sa kanya eh. Lahat ng napapanood ko noon sa mga porn sites, nagagawa namin ni Reynalyn kahit na 14 lang ako noon at siya ay 18 na. Noong nagsasama na kami ni Marley, tinangka ko pa ngang kausapin sina mama at papa na hanapin ko na lang si Reynalyn at siya na lang ang tuluyan ko. Sinampal ulit ako ni mama noon dahil nakaharap si Marley nung sabihin ko yun sa kanya. Wala daw akong utak, wala daw akong pakiramdam. Nabubuisit ako ng Kuya Bono dahil na kay Marley ang simpatya at awan nila samantalang sa akin parang ikinatutuwa nilang nahihirapan ako. Dahil dito ay lalo pang nagbaga ang pagkasuklam ko kay Marley. Pero hindi ko na ulit nagawang saktan ng pisikalan dahil mabubugbog naman ako ng mga anak ni Tatay Ruben. 16 lang ako nun, Kuya Bono. Si Kuya Edgar na panganay ni Tatay Ruben ay 25 na noon, 22 naman si Kuya Larry at batak ang mga katawan nila dahil mabibigat ang trabaho sa farm. Kaya't kung sa palakasan ng katawan ay talagang hindi ako uubra sa kanila. Nagtiis na lang ako kahit na alam kung siguro nag-aapoy ang pigil na galit ay baka nagliyab na ako. Pero kapag gabi, yung galit ko, iniiyak ko na lang. Limang buwang nagawa kong magtiis naman bago ko di na talaga napigilang lumayas. Noon ay sinaktan ko muna si Marley. Pinagsasampal ko kahit malaki na noon ang tiyan niya. Sinigaw-sigawan ko siya kahit hating gabi na. Maiwan ka dito sa impyernong to. Lalayas na ako. Hindi ko na matitiis ang pagmumukha mo at kahit anong mangyari, Marley, hindi na ako babalik dito, putang ina mo. Nung naglayas ako, napadpad ako sa San Jose del Monte, Bulacan. Isinanla ko ang kaluluwa ko para mabuhay. Pumatol ako sa mga bakla dahil wala akong mapasukang trabaho. Mga 5 buwan kong ginawa yun hanggang sa nagkasakit ako. Tulong malala. Grabe ang lagnat ko noon, nakala ko mamamatay na ako. Yung jowa kong bakla noon, dinala ako sa ospital pero hindi na ako binalikan. Wala na akong bantay hanggang sa napilitan na akong sabihin sa mga nurse kung sino ang pwede nilang tawagan. Si Papa. Dahil doon ay inuwi na naman ako at pilit na namang pinatira sa farm kasama si Marley at may anak na kami noon, si Jeff Long. Jeff Lawrence ang tunay niyang pangalan. Hindi ko alam kung saan yun nakuha ni Marley. Pero inaamin ko, Kuya Bono, na noong makita ko yung baby, si Jeff Long ay parang may humaplos sa puso ko. Gusto ko siyang lapitan noon, kargahin kasi ganun ang mukha ko nung baby ako. Marami akong litrato noon sa 4 na photo album na tinatago ni Mama. Kaya lang, kapag kasi nilapit ko ang loob ko sa bata, para ko na ring isinuko ang sarili ko kay Marley. At ayokong mangyari yun. Dahil doon, Kuya Bono, tuloy ay nadamay ang bata sa galit ko kay Marley. Hanggang sa nakasanayan kong ilayo ang loob ko sa bata.
Pero dahil lalaki lang ako, may mga pagkakataong nasisipingan ko pa rin si Marley kapag tigang ako. Kaya naman Kuya Bono, nagkaanak kami ng 3. Hindi ko na rin siya inaaway gaano noon. Pinilit ko na rin gustuhin ang trabaho ko sa farm at hindi nagtagal ay inakala ni na Papa na nagtinuna ko at maayos na kami ni Marley. Natuwa ako dahil isang araw ay dumating sila at sinabing mag-aral na lang daw ulit ako. Noon ko lang din nalaman na regular palang nagbibigay ng pera si Mama kay Marley para sa mga pangangailangan namin sa bahay. Pero hindi ko nalang pinansin yon dahil natuwa talaga ako dahil naisipan nilang pabalikin ako sa eskwela. Napakaitim ko na noon Kuya Bono, mukha na talaga akong magsasaka pero hindi pa rin nawala yung pagkagusto sa akin ni Cherry May. 19 na ako noon pero 4th year pa lang sa high school. Si Cherry May ay 3rd year college na. And yes Kuya Bono, nagkaroon ulit kami ng relasyon ni Cherry May kahit na alam niyang nagsasama na kami ni Marley sa baryo. Kampante akong gumawa ng kalokohan noon dahil nagka-project ng malaki si Papa sa Mindanao at doon siya pansamantalang tumira. Si Kuya Jacob noon na panganay na ampon ang inassign ni Papa na magmanman sa akin pero alam kong busy din si Kuya Jacob sa trabaho niya. Kaya lang ang hindi ko alam ay nagpupunta pala si Kuya Jacob sa baryo at naging close sila ni Marley. Si Kuya Jacob Kuya Bono hindi sa pamimintas ay hindi siya gwapo. Payat siya na maputi kaya't para siyang bangkay. Malaki pa ang kanyang mga mata at kahit na lagi siyang nakasuot ng salamin ay naaaninag mo pa rin. Noong bumalik ako sa pag-aaral Kuya Bono ay 2 pa lang ang anak namin ni Marley. Sina Jeplong at Lester. Si Lester Kuya Bono ay malambot ang kilos pero hinayaan ko lang. Nasanay din siyang malayo ang loob sa akin dahil kagaya ni Jeplong ay hindi ko rin inilapit ang loob ko sa kanya. Gayunpaman dahil magkakasama kami sa bahay ay napapansin kong may talent talaga sa pagkanta si Lester. Malamyos at maganda ang boses niya, bata pa lang talaga ay nahilig na sa pagkanta. Noong magbuntis ulit si Marley, malaki ang duda ko na hindi sa akin yung bata. Hinala ko ay bunga yon ng pagiging malapit nila ni Kuya Jacob. Maraming bagay sa bahay ang napapansin kong bago at narinig ko minsan kay Marley na nagsabing sa mga bata na mag-thank you daw sila sa Tito Jacob nila. Mula nung magbuntis si Marley, hindi ko na siya ginalaw. 8 months na ang tiyan niya, nalaman niyang babae ang pinagbubuntis niya. Bigla niya akong tinanong kung may suggestion daw akong pangalan para sa bata. Ang sagot ko, pakialam ko dyan, hindi naman akin yan. For the first time Kuya Bono ay nagtaas ng boses si Marley. First time siyang nagalit at first time na siya ang nagpasimula ng away kaya ang sabi ko, putang ina mo, halatang guilty ka. Galit-galitan ka pa kunwari. Uy, wala akong pakialam kahit na bumuka ka sa kuya ko. Kahit gumawa pa kayo ng 1 dosenang tiyanak, wala akong pakialam sa inyo. Ramdam kong nagkasungay si Marley noon dahil kay Kuya Jacob. Bago pa lumobo ang tiyan niya sa pangatlong baby, naisip ko kaagad na babae ang pinagbubuntis niya kasi napansin kong nag-glow siya. Parang pumuti siya, kuminis and yes, gumanda. Well, maganda naman talaga si Marley. Simpleng ganda. Kaya lang kasi kapag tinabi siya kay Cherry May at kay Christiana, para sa akin ay napag-iiwanan siya. Noong time na yon ay nabaliw ulit ako kay Cherry May dahil may nangyayari na sa amin at talagang mainit siya sa kama Kuya Bono. Nakaka-addict siya, nakakabaliw ang katawan niya. 4th year na sana siya pero nag-transfer siya sa Maynila dahilan para sobra ko siyang mamiss.
Naranasan ko talagang magdilihensya ng pera noon para lang makapunta sa Maynila. Nung makatapos siya ng pag-aaral, umuwi na siya ng Bulacan at muli naging aktibo na naman ang lihim naming relasyon. Pinag-ipunan ko ang 21st birthday ko, Kuya Bono, dahil para sa mga lalaki ay dibu yun. Ang plano ko noon ay mag-o-overnight kami ni Cherry May sa isang hotel resort. Sumang-ayon naman siya. Pero sa takdang oras na magkikita kami ay hindi siya dumating. At hindi rin sumasagot sa mga text at tawag ko, yun pala ay may kasamang iba. Hinanap ko talaga siya at nakita ko sila sa park. Kasama niya ang ilang friends niyang babae. Ang sabi niya sa akin ay tumatiming lang daw siya para makaalis kasi ayaw siyang pakawalan ng mga friends niya. Kaso may lalaking lumabas mula sa CR ng park at diretso sa kanya, inakbayan siya pero tinanggal kaagad ni Cherry May ang kamay ng lalaki mula sa balikat niya. Nagulat pa nga ito pero noon ay kumukulo na ang dugo ko at kasing bilis halos ng kidlat nung daluhungin ko ang lalaki at pinagsasapak. May dalaw pala siyang kasama kaya pinagtulungan ako. Tumba ko pero pagbagsak ko sa lupa ay may nadaganan akong bato na kay bilis kong pinulot. Sumugod ulit ang lalaki ni Cherry May. Ang balak niya ay sasakyan niya ako pero bago pa siya makasakay sa katawan ko ay napukpok ko na ang ulo niya. Gumewang siya pero hinila ko pa ang kamay niya tsaka ako pinagpupukpok pa hanggang sa bumagsak na lang siya at ang kamay ko noon ay basang-basa na ng dugo niya. Kasunod noon ay ang pagwangwang ng police car na nasa kanto lang ng park. At ilang minuto lang, Kuya Bono, ay nasa likod na ako ng mga rehas na bakal. Ka-birthday ko ang bunso kong anak kasi nung gabing makulong ako ay birthday ko. At nanganak pala si Marley. O Kuya Bono, anak ko din kasi nung makalabas ako ay nakita ko ang mukha ng bata at para kaming iisa. Mahigit isang buwan na akong nakulong. Naareglo ni Kuya Jacob sa pamilya ng biktima ko ang kaso ko. Umiyak si Marley nung ilabas niya ako ng kulungan. Niyakapan niya ako at nakiusap na magbago na ako. Nangako naman ako na oo, magbabago na ako pero hindi pa rin yun nangyari dahil talagang sobra akong nababaliw kay Cherry May noon. Second year college ako, sinira ko na naman ang buhay ko dahil nagpasya si Cherry May na sundan ng mama niya sa Davao City. Naghiwalay kasi ang parents niya noon at noong una pinili niya ang daddy niya kaya naiwan siya sa Bulacan. Pero nung mag-asawa ulit ang daddy niya ay hindi nito nagustuhan ang stepmother niya, lagi silang nag-aaway. Nakiusap si Cherry May na samahan ko siya sa Davao at hindi siya nagdalawang salita sa akin. Sinira ko ulit ang tiwala ng mama at papa ko dahil hindi ko kayang tanggihan si Cherry May. Sa Davao ay nag-live-in kami. Pumasok akong waiter. Siya naman ay hindi nagtatagal sa trabaho kasi mapili siya. 5 taon din kami nagsama pero hindi kami nagkaanak dahil nagko-control kami. Ayaw niyang magbuntis. Palagi na rin kami nag-aaway noon. Siya naman ang madalas mang-away sa akin pero dahil baliw pa rin ako sa kanya ay ako pa ang nanunuyo pagkatapos ng away. Kaya lang may pag-aaway kami na nag-walk out ulit siya. Umalis. Dati niyang gawain yun kaya hinahayaan ko lang. Pumasok ako sa trabaho ko nung gabing yon pero pag uwi ko ng madaling araw ay wala na siyang gamit na naiwan sa inuupahan namin. Akala ko hindi magagawa ni Cherry May sa akin yon. Oo, halos tuwing mag-aaway kami umaalis siya pero bumabalik din. Pero that time hindi niya na ako binalikan. Kung saan-saan ko siya hinanap, hindi ko siya natagpuan. Nakarating ako ng Tagum at Kidapawan dahil yon ang mga lugar na sinabi ng mga kaibigan niyang maaari niyang puntahan.
Natanggal ako sa trabaho ko sa Davao. Sa Kidapawan ay muli ako nagkaroon ng buhay. Nakapagtrabaho ulit ako doon at nakarelasyon ko naman si Eileen na isang teacher sa TESDA. Nakapag-aral tuloy ako at nagkaroon pa ng NC2 certificate dahil sa kanya. Kaya lang kahit naging napakabait ni Eileen sa akin ay hindi ko pa rin malimot-limot si Cherry May. Mahigit 1 taon din kami nagsama ni Eileen noon. Buntis na rin siya nung may isang gabing nag-text si Cherry May at humihingi ng tulong sa akin. Tinawagan ko siya, umiiyak siya. Nasa Panabo daw siya. Niloko ko si Eileen dahil sa kanya. Nang hiram ako ng pera ni Eileen, sinabi ko may kailangan akong asikasuhin sa Davao City kaya kailangan ko ng 10,000. Binigyan niya ako. Nung nasa Panabo na ako ng madaling araw, nakakausap ko pa sa text si Cherry May. Nakatulog lang ako sa bus at pasado 8:00 ng umaga ay naroon na ako sa harap ng Gaisano Grand sa Panabo pero hindi siya ma-reach. Tanghali na nung muli siya mag-text at nagsosorry. Bumalik na lang daw ako ng Kidapawan, okay na daw sila. Natural nagalit ako. Marami akong text sa kanyang masasakit na salita dahil hindi niya tinatanggap ang mga tawag ko. Sa madaling salita, Kuya Bono, ay pinagmukhang tanga na naman ako ni Cherry May. Hindi na ako bumalik ng Kidapawan. Hindi ko na rin tinext ulit at tinawagan si Eileen. Saglit akong nagtrabaho sa Panabo. Hanggang sa nagpasya na akong umuwi ng Bulacan noong December 2018. October 2011 noong magpunta kami ni Cherry May sa Mindanao. Bumalik ako ng Luzon December 2018 na. Mahigit 7 taon kong hindi nakita sila Marley at sa kanya talaga ako uuwi. Pero nung nasa San Rafael na ako ay nakita ko si Charlie, isa sa katropa namin ni Paul nung high school kami. Nasa litsunan siya ng manok. Birthday pala ng panganay niya kaya't inaya niya ako. Hindi niya ako binatawan kaya napilitan akong sumama sa kanya. Doon ay nakilala ko rin si Vanjie na ninang ng anak ni Charlie na may birthday. Single mom si Vanjie at napaka-nice niyang kausap kaya naman agad nahulog ang loob ko sa kanya. Nagkagulo lang noon dahil sa bayaw ni Charlie na nagwala kaya natapos agad ang party at pasado 8:00 ng gabi ay napilitan na akong umuwi sa farm. Nasa 30 o 20 na hakbang pa ako sa bahay namin. Madilim sa paligid pero may ilaw akong nakikita sa mga bintana. At naririnig ko ang boses ng anak kong si Lester na kumakanta ng Silent Night. 3 araw na lang kasi noon ay Pasko na. Pasko ng 2018. Saglit akong tumayo lang noon. Narinig ko ang tahon ng mga aso ni Tatay Ruben pero nakatuon ang pandinig ko sa pagkanta ng anak kong si Lester. Napakalamyos ng boses niya. Kinikilabutan pa ako noon at sa totoo lang, Kuya Bono, umagos ang luha ko noon habang pinapakinggan siya. Parang nilusaw nito ang aking konsensya dahil sa dami ng atraso ko sa kanila. Nagulat lang ulit si Marley at mga bata nang dumating ako. Nagalit si Marley sa akin. Hindi matapos-tapos ang kanyang mga panunumbat pero hindi ako umiimik. Kahit nung tanungin niya kung ano daw ang plano ko. Nalaman ni Mama at Papa na dumating na ako. Nagpunta sila ng baryo at si Mama mabait na ulit sa akin noon. Mataba na rin noon si Kuya Jacob, may asawa at anak na pero parang siya na ang hari ng pamilya. Matanda na kasi noon si Papa at mahina na. Kina Mama, nangako ako na magbabago na ako. Pero kay Marley, wala akong sinabi dahil hindi ko talaga alam kung saan ako kukuha ng kakapalan ng mukha na muling na humingi ulit ng isa pang pagkakataon mula sa kanya.
Binigyan ako ni Kuya Jacob ng negosyong pamamahalaan ko, tindahan ng gasol sa bayan. Sinikap ko namang umayos, subalit March 2019 ay muli na naman akong nakulong dahil ulit kay Cherry May. Nakita ko siya habang nagdadrive ako ng kolong-kolong dahil kagagaling ko lang mag-deliver ng gasol noon. Hindi pa ako makapaniwala na si Cherry May yung nakikita kong patawid ng kalsada at mayroon siyang kahawak kamay na lalaki. Ang saya-saya nila, kaya sinagasaan ko sila. Pinuntirya ko yung lalaki, binalik-balikan ko ng sagasa, kaya yun, nakulong na naman ako. 4 na buwan ako sa bilangguhan hanggang sa piyansahan ulit ako ni Kuya Jacob. Mas mahirap sa loob noon dahil iba na ang mga opisyales. Wala na doon ang mga kakilala ni Papa kaya na-torture talaga ako. Noon Kuya Bono ako nagsisi sa lahat ng kasalanan ko at bago pa ako mapalaya, pinagpangako ako ni Kuya Jacob na magbabago na ako at mahalin ko na ang pamilya ko. Ang sabi pa niya, "Last na to, Yoha. Sa susunod na magipit ka, bahala ka na sa buhay mo. Wala ka nang aasahan sa amin. Hindi lang sa akin galing yan kundi maging kina Mama at Papa." Paglabas ko ng kulungan, nakita ko sa lobby ng municipal prison ang asawa kong si Marley kasama ang bunso naming anak na si Lay na noon ay grade 2 na. Pangalawang pagkakataon na akong salubungan ni Marley sa paglabas ko ng kulungan. Nung una, 21 ko lang. Nakulong ako sa mismong birthday ko at siyang gabi namang pagsilang ni Marley sa bunso naming si Lay. Ilang buwan na akong nakulong noon at mahal pa ako ni Marley noon sa kabila ng kawalan ko ng kwenta. Niyakap niya ako noon habang umiiyak siya. Yun ang unang nakalaya akong mula sa pagkakabilang ko. Subalit yung pangalawang pagkakataon noon ngang July 2019 ay 3 na ang anak namin. At parang naroon na lang si Marley dahil pakiusap yon ni Kuya Jacob at formalidad lang na dapat naroon siya sa aking paglaya. Hindi na rin niya ako niyakap nung nasa harap niya na ako. Si Lay noon ay grade 2 pa lang at nakatingin lang ang kanyang mga napaka-inosenteng mata sa mukha ko pero parang hindi niya ako kilala. At wala sa itsura niya na na-miss ako o natutuwa siyang makita ako. Sa aming bahay, hindi ako kinakausap ni Marley. Pero pinakain niya ako at pagkatapos na umupo lang ako sa aming maliit na salas. Gabi na nung dumating sina Jeff Long, kasama niyang dumating si Lester kaya't alam kong nasabi na ni Lester na nasa bahay na ako. Nakaupo ako sa maliit naming salas nang pumasok sila magkapatid pero hindi nila ako sinulyapan man lang. Nainsulto ako syempre pero naunawaan ko ang dahilan nila kung bakit nasusuklam sila sa akin. At siguro nasanay na silang wala ako at hindi nila ikinatuwa ang muli pa akong makita at makasama sa bahay. Nakahiga na kaming lahat ng gabing yon. Sa salas ako natulog. Magkakasama silang lahat sa kwarto. Tumayo ako at marahang kumatok. Pinagbuksan naman ako ni Marley. Sinindihan pa niya ang ilaw at ako naman ay biglang lumuhod at nagsimulang umiyak. Bumangon ang 2 lalaki kong anak na noon ay magkatabi sa lapag sa tabi ng kama kung saan nakahiga sina Marley at Laylay. "Patawarin niyo ako, Marley, mga anak ko. Alam pong napakarami kong kasalanan sa inyo. Sa kahuli-huli ang pagkakataon nagsusumamo ako sa inyo na sana bigyan niyo ako ng chance. Nagmamakaawa ako. Umiiyak kong sumamo sa kanila." Bumaba si Marley sa kama at lumuhod din sa harapan ko. "Sige, Yoha. Hindi pa naman siguro huli ang lahat. Kailangan ka namin. Kaya sige,
Bibigyan ka pa namin ng pagkakataon. For the first time, Kuya Bono, ay niyakap ako ni Marley. Tinawag din niya mga bata at nag-group hug kami. Puno ng pag-asa ang puso ko noon na sa wakas ay magiging mabuting ama at asawa na ako kay Marley. Hiniling ko pa noon kay Kuya Jacob na ipakasal niya kami ni Marley kahit nasa opisina lang ng mayor. At pinagbigyan naman niya ako, Kuya Bono. Nakasal kami ni Marley at noon na nagsimula ang aking pagbabago. Nagkaroon na ako ng maraming pangarap para sa aking pamilya. Ilang buwan ang dumaan ay pumanaw na si Papa. Si Mama naman ay sumama kay Ate Abigail sa Amerika kung saan siya nagtatrabaho bilang nurse. Si Ate Gail na asawa ni Kuya Jacob ay napakaswapang. Nagsara ang pinamamahalaan kong tindahan ng gasol noon at hindi na ulit ako nabigyan ng trabaho ni Kuya Jacob. Ayokong magbaka-awar sa kanila kaya naghanap ako ng trabaho. Hanggang sa may nag-aya sa akin na mag-apply ng trabaho sa Saudi bilang waiter. Sinubukan ko kahit alam kong alanganin dahil nga sa mga naging kaso ko noon. Naglakad ako ng papers ko, Kuya Bono, at noon ko nalaman na dalawa pala ang birth certificate ko. Isa ay yung pangalang binigay sa akin ni Mama at isang original na birth certificate ko. Yung totoong pangalan ko bago binago ni Mama. Nakakuha ako ng original na kopya ng birth certificate ko kaya nalaman ko pa ang totoong pangalan at address ng ina ko. Nilakad ko ang papeles ko sa NSO. Mas madali kung yung original kong pangalan ang gamitin ko kahit na ang mga school records ko ay nakapangalan sa Joachim. Hinayaan ko na lang kasi hindi naman ako nakapagtapos ng college. Sa recto ay nakakuha pa ako ng peking diploma at transcript of records na nakapangalan sa aking original na pangalan. Ni hindi naman tinitigan ng recruitment staff na nag-interview sa akin. Yung diploma ko lang na kunwari graduate ang HRM ang sinulyapan niya. At December 24, 2019 ay nag-flight na ako papuntang Saudi Arabia. Bago ako nag-flight December 23 ng gabi ay kasama ko ang pamilya ko. Nagsalo-salo kami. Masaya ako kahit na hindi pa gaanong close sa akin ang mga anak ko. Napilit ko si Lester na kantahan ako ng happy birthday at isang Christmas song. Kinanta niya ang Silent Night at gaya ng dati kay sarap pakinggan ang pagkanta ni Lester. Pasko ng 2020 kahit pandemic noon ay narinig ko pa ulit ang pagkanta ni Lester ng Silent Night sa video call. Nasa Saudi na ako noon at magkakatabi silang mag-iina, nakatingin sa camera at para silang nag-chorus sa pagkanta. Pero mahina lang ang boses nung iba. Nangibabaw ang boses ni Lester na siyang singer talaga ng pamilya. Pero yun, Kuya Bono, ang kahuli-huli ang pagkakataong makita ko ang pamilya ko. Dahil muli na naman akong dinagukan ng kamalasan at muling sinubok ng pagkakataon. Sa Saudi, may mga kaibigan at katrabaho kong gumagawa ng alak kahit alam nilang bawal na bawal. Umiiwas ako sa kanila sa tuwing umiinom sila. Umaalis ako ng accommodation namin dahil natatakot ako. Kaso dahil pandemic pa noon ay hindi naman visible ang mga mutawa,
O yung mga religious police, madalang silang lumabas dahil takot din sa COVID. At natukso na rin ako isang gabi. January 2021 noon, may COVID pa that time, uso pang face mask at mga face shield. First time ko makipag-inuman noon, tuwang-tuwa ang mga kaibigan ko dahil napilit nila ako. Pero kung malas talaga ay talagang malas dahil bigla na lang nagdatingan ang mga mutawa at mga pulis. Parang bumaliktad ang mundo ko noon. Ilan sa mga kaibigan ko ang nakatakbo pero 4 kaming nahuli at nakulong. Nakaranas kami ng latigo ng maraming beses. Matagal na paglilitis at muli nawalan na naman ako ng contact sa pamilya ko. Gusto ko nang wakasan ang buhay ko noon sa loob ng bilangguan, Kuya Bono. Sabi ko talaga sigurang walang kwenta ang buhay ko. Ipinanganak lang ako para maging sakit ng ulo at maghatid ng sama ng loob sa pamilya ko, kaya mabuti pang wakasan ko na lang ang buhay ko. Kaya lang nagkaroon ng kalinawan ng kaso namin. At December 2022, Kuya Bono, ay na-deport kami ng isang kasama ko. Naiwan pa yung dalawa dahil napag-alaman mula sa pagdinig na matagal na silang gumagawa at nagbibenta pa ng alak. Sa eroplano noon, nasa tabi ako ng bintana at nakatanaw sa mga ulap. Lumuluha pa rin ako dahil iniisip kong sana pwede akong tumalon na lang. Hanggang noon ay gusto ko pa rin maglaho na lang dahil anong dala ko pag uwi sa pamilya ko? Anong mukha ang ihaharap ko sa kanila? Sa bayan ng San Rafael ay binaba ko ng sasakyan ng OWA. May pera ding binigay, mahigit 15,000. Pero pinili kong maglakad na lang mula bayan hanggang baryo para makapag-isip-isip pa. Gusto kong i-delay yung pagkakataon na humarap sa pamilya ko. Hindi ko pa rin tiyak noon, Kuya Bono, kung nakahanda ba talaga akong humarap sa kanila. Pasado alas 9 ng gabi, December 24, 2022 ay nasa harap na ako ng bahay namin pero nagtataka ako kung bakit walang ilaw at masukal sa harapan. Naglalakihan na ang mga damo. Ang bahay ni Tatay Ruben ay mga pundasyon na lang ang naiwan. Pero sa gawin doon ay may malaking bodega na bagong tayo lang. Napagod din ako sa mahabang paglalakad kaya umupo ako sa parang terrace ng aming bahay. Punong-puno ng katanungan ang isip ko. Hanggang sa parang may narinig akong kumanta ng Silent Night. Nagulat ako, napatayo pa nga ako. Parang nanggagaling sa likod ng bahay ang boses ni Lester. Tumayo pa ako, umikot sa likod pero walang tao. Gamit ang lighter ko bilang ilaw ay pumasok ako sa pinto ng kusina. Walang kalaman-laman ang bahay. Muli narinig ko na naman ang boses ni Lester sa kantang Silent Night pero parang nakalutang sa hangin ang tinig niya. Natakot na ako noon at patakbong umalis. Sa baryo ay may grupo ng mga kabataang nangangaro din. Isa doon si Lovely na alam kong kaklase ni Lester. Nagulat pa siya nung makita niya ako at para siyang natakot sa akin. Pero nilapitan ko pa rin. Ne, di ba kaklase mo si Lester? Napakapit siya sa braso ng kasama niya at ayaw nang tumitig sa akin pero sumagot ng, "Opo. Kagagaling ko lang kasi ng Saudi. Umuwi ako dyan sa amin pero wala sila doon." "Hindi mo po alam, namatay si Lester?" Sabad ng isang batang lalaki. "Nalunod po siya sa ilog." Sabad naman ng isa pang bata. Noon, Kuya Bono, wish ko talaga sana lamunin na lang ako ng lupa. Napasalampak na lang ako sa gilid ng kalsada pero walang luhang lumalabas sa mata ko kahit na sumisigaw na ako. Silent night, holy night, all is calm, all
Natuntun ko ang tunay kong ina dito sa Pangasinan. Pero ang pamilya ko, sina Marley, Jepong at Lay, hindi ko na ulit nakita. Ako ay isang security guard ngayon dito sa Dagupan City, Pangasinan. Nakikitira ako sa bahay ng aking ina kasama ang kanyang pamilya. Sa tingin ko sinadya ni Marley ang magtago o lumayo na sa akin dahil ni isa sa kanila ay hindi ko mahanap sa social media. Bumalik-balik pa ako sa San Rafael. Nakarinig ako ng mga kwento tungkol sa pamilya ko noong nakakulong ako sa Saudi. Naglalaban na lang daw noon si Marley noong mapaalis sila sa farm dahil nabenta na ni Kuya Jacob ang property na yun. Si Jeff Long ay nakipagrelasyon daw sa isang teacher na bakla para lang makatulong sa pamumuhay nila. Noong puntahan ko ang teacher na yun ay wala din siyang maibigay na impormasyon tungkol kay Jeff Long. Hindi ko alam kung paano sila mahanap, Kuya Bono. Ni isang litrato nila wala ako. Noong makulong kasi ako sa Saudi, kinuha nila ang cellphone ko at doon ay maraming pictures ang pamilya ko pero hindi naman na nila nabalik ang phone ko. Nito lang September 2024 ay may nakapagbalita sa akin na nasa Romblon na ang pamilya ko at may ibang asawa na si Marley. May kaya daw ang matandang biyudong sinamahan nila. Nakita ko ang Facebook ng lalaking sinamahan nila kaso hindi na rin active ang account na yon pero may litrato akong nakita. Kasama si Marley, Jeff Long at Lay at para itong isang masayang pamilya. Nag-message pa rin ako sa account na yon pero ilang buwan nang lumipas ay wala pa rin namang sagot. Sa ngayon, Kuya Bono, heto ako. Buhay pa rin, humihinga, pero deep inside me, para akong patay. Madilim ang mundo ko, walang ligaya. Sabagay, may karapatan ba akong maghangad ng kaligayahan? Mabait ang nanay ko pero mahirap lang din siya. Ang sabi niya, mag-asawa na lang daw ako ng iba kaso paano ko gagawin yun? Pakiramdam ko may puwang sa pagkatao ko na kailangan kong punan. At para saan ba't mag-aasawa ulit? Ibibless ba ako ng Diyos? May karapatan ba akong lumigaya ulit? Saang kamay ng Diyos ko kukunin ng swerte? Alam ko nakatiklop na ang palad niya para sa akin. Gusto ko na lang matuto ang mga taong makakarinig ng kwento ko at sana ako na ang huling tao dito sa mundo na ganito ang kwento. Magsisiman ako, wala na sa akin ang pamilya ko. Sana walang magaya sa mga karanasan ko. Pero Kuya Bono, kung siguro totoo ang himala, gusto kong humiling na sana kahit saglit lang. Kasi magpapasko na naman. Sana makita ko man lang ang pamilya ko ngayong Pasko, kahit sandali lang. Gumagalang at nagpapasalamat, Joachim. Yung Joachim na pag binasa mo ay parang Joachim, ay Hebrew pala, kaya gano'n ang pronunciation, Joachim. Anyway, 34 ka pa lang sa tingin ko, Joachim. At malayo-layo pa ang lalakbayin mo. Ikaw ay nasa punto ng buhay mo na sabi mo ay nasa Karimlan ka. And that's but normal. Natural lang yan pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sana ay matupad yung wish mo. Na makita yung pamilya mo. But I agree with you na tingin ko ay planado ang lahat na itago sila o magtago sila kasi hindi mo sila mahanap sa social media. Kasi baka guluhin mo sila. Yun yung fear ng asawa mo. Naiyak ako, sobra,
Naiyak ako sa kwento ng isang lalaking gumawa ng sarili niyang problema. Bakit kaya? But I always blame kapag kulang ako sa tulog, biniblame ko yung kakulangan ko ng tulog kung bakit mababaw yung luha ko. Ewan ko kung ganun din kayo makahugot. Kaya lang, ko nga yung gumawa ng maraming problema and then naiyak pa rin ako sa kwento mo. I don't know if it's normal. Pero paano kaya kung yung asawa mo, o kaya si Jeff Long, o kaya si Lay ang nagpadala ng kanilang kwento, kung paano sila binaliwala ng kanilang ama, at si Marley kung paano siya inagrabyado, binastos, hindi nirespeto ng kanyang asawa. Kaya ba nating sisihin si Marley kung bakit sinapit niya yon? Kasi, okay, base sa kwento mo ay inoffer niya yung sarili niya sa'yo. Sabi mo ay inakit ka at dahil wala na siyang choice noon sapagkat nawala yung kanyang ama, parang wala na siyang matakbuhan ay napasubo na siya sa'yo. Ang haba ng pagtitiis niya sa'yo. Hindi siya umalis kasi meron siyang inaasahan sa magulang mo. At ikaw napaka-bobo mo talaga. Kasi nalaman mo, ang sabi mo ay nalaman mo na nagbibigay pala ng regular na suporta yung mama mo sa asawa mo na gagamitin sa pambahay pero hinayaan ko na lang. Ano bang balak mo? Yung i-audit mo pa siya o kaya ay kailangan may party ka pa dun sa binibigay ng mama mo? Ang tunay na ama ay kapag aalukan ka ng tulong ng nanay mo, sasabihin mo, sa anak ko na lang po, wag na sa akin. Ganon ang totoong ama. Kaya nga, yun ang gusto kong nakita mo sana doon sa mama mo, kung bakit niya tinutulungan yung asawa mo at mga anak mo, at hindi na ikaw. Minasama mo pa na nawala yung amor sa'yo ng mama mo pagkatapos ng lahat ng ginawa mo. Pero naniniwala ako na mahal ka pa rin ng mama mo. Kaya lang, nung time na nalaman niya lahat ng kabulastugan mo, anong ina-expect mo? I-baby ka pa rin? That's okay, anak. Mahal pa rin kita kahit gano'n ang mga nagawa mo? Of course, hindi. So, yung point na yun, kailangan ka na talagang disiplinahin, dosahin. Hindi ba? At sana nakita mo yun ng maaga. At masyado ka rin nabulag talaga dun sa pagmamahal mo kay Cherry May. Gaano ba talaga yan kaganda? Well, anyway, pass, kahugot. And sana ay at your age ngayon at 34, if I'm not mistaken, pagkatapos ng karimlan na yun sa buhay mo ay makaahon ka pa. Napakabato mo pa sa edad na 34, sa totoo lang. And simulan mo kayo sa trabaho mo. Bigyan mo ng magandang kahulugan yung trabaho mo. Ikaw kamo ay security guard. So you are making someone or something secured, protected. What if magkaroon ng isang tao na kailangan mong protektahan at kailangan siguruhan lagi ang kanyang safety? And that will be someone na sana kapag naramdaman mong pahalagahan ka, ay pahalagahan mo na rin. I mean, hindi malayo yung chance na magkaroon ka pa ng panibagong pag-ibig sa mga darating na panahon. Kung sakaling hindi na talaga kayo pwede ni Marley kahit kasal kayo, kung siya ay maligaya na sa kanyang bagong kinakasama, pero sana ay matuntun mo sila. Hindi mo kailangang bawiin kung nasa magandang sitwasyon na sila, kundi kailangan mo lang na i-secure sila. Baka kasi magkamali ulit ng pinagkatiwalaan si Marley, baka inaagabriado, sinasaktan na siya at kailangan ay maging hero ka kapag nangyari yon. Sana magawa mo yon. So do everything, wag ka lang dyan. Gumawa ka, kung paano mo noon hinanap si Cherry May, ganon din mo sana hanapin si Marley. Okay? Patunayan mo na mahalaga talaga sila sa buhay mo. Pag nahanap mo sila Marley, kausapin mo lang. Kung okay sila, hayaan mo na. Pero kailangan meron kang komunikasyon sa mga anak mo. Kasi mga anak mo sila. Okay? Medyo nakikarried away ako. Pasensya na ha. Mga kahugot at sa'yo. Kahugot na Joachim. And I still wish you well
and masayang buhay in the future. And again, maraming salamat for sharing your story. Napakatapang mo kasi ano bang aasahan mo sa amin, ha? Pagmamahal, pagkatapos ng ginawa mo. Di syempre, ibabash ka namin, di ba? Pero malaking leksyon yung naibigay mo and that's what matters. Kahugot tayo, Joaquim. And again, maraming salamat sa'yo. So, narito ang mga nagpa-shoutout mula sa kwento ni Isa, Crossroads, Huwag Kang Kumaliwa. Nauna si Jomar Buya, shoutout to you. Another papakinggan while on duty. Engineer ka na, di ba, Jomar? Congratulations sa'yo. And Rosita, shoutout to you. Diana Pacheco, good evening, Kuya Bono. Ask ko lang if may update po ba kayo doon sa isang letter nyo. Noong nasa radyo pa po kayo, yung ni-rape siya sa gitna ng maisan. Tapos yung nang-rape po sa kanya is yung si Tina ba ito? Si Tina yata ito. Meron na, sa tingin ko naka-part 3 na ito. Pakihanap na lang, ha? Kalibkib Kopra, sabi ni Maridim Ricalde. Oo, kalibkiban. Yung kalibkiban yata ay sa Koprahan. Ang aking kuya ay taga Quezon at siya ay may kalibkiban noon. Kaya alam ko rin yan. Napaporsa ako sa pakikinig ko, kontrahin ko lang yung sinabi ni Isa na yumabang dahil yumaman na. Dati nang mayabang dahil pure Batanggenyo sila. Baka pumangit ang impresyon ibang nakikinig sa mga pure Batanggenyo. Isipin na mayabang, kasabihan lang naman yung sinasabi na mayabang ang mga Batanggenyo. Pure Batanggenyo po kami pero hindi kami mayabang. Nasa ugali lang talaga yan ng ibang tao kahit hindi Batanggenyo. Actually, alam ko rin yung kasabihan na yon, pero alam ko din na hindi talaga mayabang lahat ng Batanggenyo. Ano lang nila yon, parang panloko lang nila. Para lang mag-identity ba, ganon. Pero hindi yon seryosohan. Hindi yon seryosohan, mga kahugot, ano? Hindi ganon yon. Marami akong kakilalang mga Batanggenyo at hindi sila mayayabang. Believe me. And ano po kaya nangyari kina Melissa at Yolanda after niyang piliin yung asawa niya ngayon? Medyo lutang ako dyan. Amira Masoom, shoutout to you. Boss M, shoutout to you. Geraldine Piedad, Kuya Bono, may part 3 na po ba si Victoria? Wala pa yata. Pa-shoutout Alian de la Cruz and girlfriend ko Clarice Magpantay from Cavite. And Nance Sayan, shoutout to you. Divina Balaba 663. Zenny Pagal, hi Manong. Ann, Merry Christmas, Kuya Bono. Merry Christmas too. Another papakinggan while on duty, Jomar Buya. Kuya Bono, pa shoutout from Kinama, Rizal, Kalinga. Ang pangalan niya ay Agayama Manuel B. Mahirap talaga dito sa Hussein Lagwa, maraming salamat at nandyan ka pa rin. Isa and Red, Marjorie Ramos. Thank you for the upload, Kuya Bono. Share ko lang, nung bumalik ako dito sa amin, every morning ay naririnig akong parang naka-microphone. Ilang days na ganon. Napapaisip ako kung may program ba at may naka-microphone. Days after ko nalaman na yung mic pala is ikaw pala. I mean yung bosses nyo pala. May nagpapagawa ng building tapos kumuha yata sila ng malaking speaker tapos nilagay sa pinakataas yata para dinig lahat ng construction workers. Si DV, ano bang pangalan? Ang hirap talaga dito sa YouTube. Ulitin ko mga kahugot na nagpapa-shoutout dito sa YouTube. Kasi handles yung mga nakikita eh. Pakitype nyo nga yung pangalan nyo pagkatapos ng inyong mensahe o shoutout, ha? Or before. Tama, I'm the one na nagkamali sa pagpili but I'm still lucky kasi kinaya ko ang obligation ko. Mula kay Evelyn Perida. Wow. Meow, sabi ni Karen Joyce. Claro. Oo, yung nag-uwi siya ng aso, di ba? Tapos niloko niya yung pamangkin niya na Meow ang pangalan ng aso. Trinay kong i-play yung meow, 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 meow. I-play ko yan, kaya lang na-copyright. Kaya tumagal yung pag-upload natin kasi may copyright. Pati yun talaga, yung meow, 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 meow. Copyrighted yun. Napaka-stricto talaga ng YouTube pagdating sa mga music. Kaya yung mga naghahanap talaga ng mga background music natin sa radyo noon, sa CLS, hindi na talaga yun pwede kasi copyrighted ang mga yun. Pwedeng gamitin, kaya lang yung 2 araw na pagpupuyat sa pag-e-edit ng kwento ay walang kabuluhan sapagkat walang papasok na kita.
Okay? So sana maunawahan ninyo, okay? At hello Kuya Bono, listening here in Cyprus. Salamat na naman sa bagong upload. Masugid niyo po akong tagapakinig. CLS po from Enrile, Cagayan po. Maricel Butakan. Ednalyn Cienfuego, hi Kuya Bono. Thank you sa new story na naman. Pa-shout out po listening here in Hong Kong from Cabagan, Isabela. Len Pagtama, shout out to you. Lizelle Gatan, shout out to you. Ganda po makinig ng kwento nyo while cleaning here in Amman, Jordan. Wala naman kay Krish. And pa-shout out Kuya Bono, sabi naman ni Erica Alvarado Cabiles. Leo Thailand of Madela Quirino. Ganito sana ha. Leo Thailand from Madela Quirino. Pa-shoutout po. If okay lang, ang asawa ko na si Honorita Thailand at ang dalawa naming mga anak na sina Hans David Thailand at Seth Adriel Thailand. I was listening po and also waiting sa new upload na kwento mo Kuya Bono. God bless po. Mula kay Leo Thailand of Madela Quirino. Ganon sana makahugot, ano? O, eto na. Karen Kapuyan from Hong Kong. Pa-shoutout po kami lahat dito sa Hong Kong po, Kuya. Lalo kina Ruth Kimao, Christy Balwang, Mia Olaw, Marife Enculiado, Jeff Shenasheron at Mel po, Kuya. Ganon. Salamat Karen Kimao. Hi Kuya Bono, thank you sa bagong story listening here in Hong Kong. Pa-shoutout currently here in Hong Kong from Cagayan Valley. Ang pangalan niya, Susan Galliamo Viernes pala ito. Lynn Tolosa of Hong Kong from Masingal, Ilocos Sur. Pa-shoutout po family Tolosa, Merry Christmas. Anong pangalan nung... Si Jason Agno na taga Ilocos na nag-send ng stories natin. The story niya 2 years ago yata ay gumagawa na ulit ng kanyang part 2. Hanapin niyo yung part 1 niya, Jason ang kanyang pangalan. Bago matapos niya ang kanyang part 2. Pa-shoutout Kuya Bono sa pamilya ko dyan sa Ballesteros, Cagayan at Abulog, Cagayan. Lagi po ako nakikinig sa inyong programa. Abangers po ako lagi dito sa Jubail, Saudi Arabia. Mark June Salvador, nakarating na ako dyan sa Jubail. Pero siguro malaki na pagbabago ngayon. Dati kasi ay parang simpleng bayan lang siya. And anyway, Lynn Sabado, hello Kuya Bono, pa-shout po family ko sa Solana, Cagayan Valley, watching here in Hong Kong. Ria from City of Ilagan, Isabela, Kuya, pa-shout po sa mga katrabaho ko na si Ate Isa and Annalyn. Sana po ma-shout out mo po Kuya Bono. Thank you po sa upload. Super excited naman tong puso ko na pakinggan ang nakakakilig na naku po. Ay, Virgilio Lazaro. Ay, hindi pala, Ria from City of Ilagan. Brent Ariola of Hong Kong, shout out to you. Maraming salamat, Rhea. I'm J-Lord Lingan from Peña Blanca, Cagayan. Pa-shout out ko iba, no problem. J-Lord, shout out. Kuya, isa dito ako sa Riyadh, nakikinig ng story. Moira Masundig. At Juvie Sinese sabi na buti na lang hindi ako nagsisi kasi yung pinagsisihan ko yun para ko na ding pinagsisihan yung pagdating ng mga anak ko sa buhay ko. Tama. Gets ko yan, Juvie Sense. Ang ganda ng twist ng kwento. Pa-shout ko Bono, Crizel Marceline from Solana, Cagayan. Abangers dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Venus Atanasio Badba, shoutout ko Bono from Lasam, Cagayan Valley po. God bless po. Sa Saudi ay mayroon ng lugar kung saan nagbebenta ng alak pero para lang sa mga diplomats. Ay mga mayayaman siguro yun. Yun ay bilang solusyon na rin dun sa problema ng Saudi na illegal na kalakalan sa alak, yung tinatakas gumagawa. Pero syempre kung ikaw ay ordinaryong tawag dito, OFW lang, baka hindi ka makabili doon. Kaya iwasan nyo pa rin. Nung nasa Saudi ako ay maraming pagkakataon ding nangyayari yan eh. Na-experience ko ngayon, galing ako sa supermarket. May mga nakasalubong akong matawa, may mga hawa akong ganun supot, yung galing ka sa grocery. Malaking grocery. Ano ba pangalan ng mall na yon? Talagang kinapkap ng mga mutawa yung kwan ko. Nilabas nila lahat ng laman ng plastic ko kasi hinahanap nila baka meron kang ingredients sa paggawa ng alak. Mahigpit talaga noon. Kaya sa mga magsa-Saudi at nasa Saudi ngayon, iwasan nyo yan. Yung akala nyo safe kayo, sabi nga ng kahugot nating si Joaquim, kung malas talaga. Yung ine-expect mo na walang mangyayari kung malas mo nga. Diba? Pero maiiwasan mo yung malas kung huwag mong gagawin yung alam mong mali.
Okay? And good day, Kuya Bono. Pa-shoutout po my family dyan sa Kawayan. My best friend Arlene Patawig, Balingatan. I love you best from Longping, Hong Kong. Thanks, Kuya. Jenny Pasag. Yun na nga muna mga kahugot at masyado ng mahaba. Maraming salamat muli sa paglalaan ng oras sa ating programa. At sa iyo kahugot na Joaquin, gusto kong malaman mo na hangad namin sa mga darating ng araw ay magiging maliwanag at makulay na ang buhay mo. God bless you. Magdasal ka, kilalanin mo ang Diyos. Okay? At sa lahat, maraming salamat mga kahugot. Stay healthy, stay safe, and God bless us all.